Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig paring Lare sa 95.1. At unang-una ay binabati natin ang lahat ng staff ng Kiss FM. Apo. Sapagkat napakalaking na naibabahagi nila para sa komunikasyon sa ating mga kababayan tagapakinig. Apo. Ngayon, sa pagkakataon po ito ay nais lamang po namin kumustahin muna ang bayan ng Balete. At ito ay sa bahagi ng ating ugnayang bayan. Kumusta po ba ang bayan ng Balete ngayon sa pangkalahatan? Para sa kalaman po ng ating mga taga-subaybay at sa lahat po ng namumuno ng probinsya ng Batangas, sa Kapitolyo, ang bayan po ng Balete ay nakarecover na mula sa bagyong Glenda. Okay. At ang atin pong pinagtutunan ng pansin ngayon ay yung paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo, magkaroon sila ng livelihood project at tutay-utay naman po natin tinutulungan, makabangon sila. At sa kasalukuyan po, ay nakaka-recover na ang ating mga kababayan sa pinsalang inabot nila. Ang tulad lamang ng isang problema pa lang natin ay yung isang tulay natin sa Barangay Magapi, yung Magapi Bridge na nag-uugnay sa Balete patungo sa siyudad ng Tanawan at Walbar at patungo sa Estarto. Okay. Napakahalagang daan po nito. Sa kasalukuyan po ay medyo hindi pa gano'ng maayos at sira pa, pero passable naman po. Doon sa mga sasakyan natin, mga light vehicles, hindi ko po pwedeng daanan ito ng mga jeep na puno ng kargamento. Kaya kawawa naman yung ating mga kababayan paring Lari na umaasa sa pagbibiyahe ng mga gulay mula dito sa ating bayan patungo sa siyudad ng Tanawan, karating bayan. Kung kaya't umiikot pa rin sila sa kasalukuyan sa Marawi. Apo. More or less, mga magkano po kaya yung magagastos doon sa tulay na yun na sinasabi ninyo? Ang naging estimate na noong nakaraan itong nasira, mabuti ito ng 37 million. Pero hindi naging maayos dahil medyo malaki ang tulay na ito. Okay. Ang kailangan halaga. Kung maaari nga yung presidential bridge na ang ating nire-request, hindi lamang matugunan dahil sa sobrang laki ng gastusin. At na yun naman ay nakapaloob ang ginagastos natin sa ating 70% ng ating calamity fund. At yan ang probinsya tumutulong sa atin. Okay. Pero sa dami nga naman ng damage sa buong Batangas, hindi naman pwedeng ibuhos lahat sa bayan ng Balete. Kung kaya't kung ano ang ito po'y panawagan ko sa ating namumuno sa Provincial Engineering Office, na kung ano po ang kakayanan, hindi naman namin tinatanggihan. Hindi naman tayo parang tumatanggi sa grasya. Basta ang mahalaga, maisaayos lamang ang nasabing tulay sa lalo madaling panahon, sapagkat nakakatakot po. Kung ito man ay possible, ay makikita po ng mga dumadaan dito ng delikado talaga na baka biglang gumuho o minsan na dumating na muli ang kalamidad, isang bagyo at magkaroon na muli ng malaking baha, ay nakakatakot na po at siguradong hindi na madadanan ang nasabing tulay. Okay, so ito ho'y total renovation po talaga. Okay, bagong tulay na po ang dapat itayo. Kaya na kailangan talaga, hindi po pwede. Hindi na pwedeng panibagong tulay na talaga. Hindi na talagang repair. Talagang structure na. Babaguhin na. Okay, more or less, balikan lang po natin para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay. Nasa magkano po kaya na damage dito sa atin nung nakaraang bagyo? Medyo malaki na damage dito sa amin sa bayan ng Balete. Dahil na yung ating mga seawall, breakwater natin, na bago na yun ay pinagawa ng provincial government, may nakakapaghinaya para sa kalaman ng ating mga kababayan. At tayo naman hindi pinakalimutan ng ating mahal na gobernadora at isa sa mga tayo supporter niya, ay nasira yung kanyang pinagawa. Dahil na hindi namin masisi dahil kalikasan na sumira talaga. Walang matibay na structure kapag talagang kalikasan tubig ang talagang luminasan. Luminasan niya na structure. At yun ay nai-report na natin sa Kapitolyo at yun ay naipaalam kagad natin. At dito sa amin sa Balete na damage din itong aking opisina vice mayor, ang accounting office, halos 4 na opisina ang na-damage dito. Pati yung bubong ng aking munisipyo, nagdala. Pero sa ngayon naman ay ayos na natin dahil may punto tayo at siya natin inuna.
At doon naman sa iba na mga structure, kagaya ng ating municipal pool, barangay sala, sira pa rin ngayon at saka ang mga barangay Malabanan dahil sa kakapusan pa rin sa pundo. Okay, so ano po ang mga ginagawa ba ngayon ng inyong tanggapan para po naman maalalayan natin nasa ilang porsyento na ho ba yung mga kababayan natin na natulungan para po doon sa mga nabiktima ng ganda? Marami tayo dito nabigyan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Balete. At ganoon din naman ang provincial government at bababa rin dito si Governor B. Para mamigay ng tulong doon sa mga taong na nasalanta talaga ng bagyo pare. Kasama dito yung magsasaka at saka yung mga mangingisda. Bagamat may mga ilan-ilan na hindi nabigyan, inako ko na yun. Inako na ng local government para sa ganun mapunuan yung hindi natin nabibigyan lahat. Kami naman ngayon dito sa Tanawan, sa Balete, at karating natin Tanawan, ay na maayos na at naka-recover na kami. Okay na. Ano status ng mga newt natin dito? Okay na ba yung yung naging usapin sa Philippine Coconut Authority? Pagdating pare sa usaping niyog, hindi talagang mahigpit yung tinututulan pare. Magkaiba na kami ng prinsipyo ng ibang bayan natin. Ang ating prinsipyo dito ay talagang ito total lagban tayo dito. At wala talang tayong magawa at talagang ang PCE natin ay siya ang nagbibigay ng order para putulin. Pero simula naman nung tayo ay makagawa ng liham sa kanila, ay nagpadala pa siya ng isang order uli, ay talagang hindi na natin pinayagan. At sinabi ko na makaka-recover din ang mga liham. At ngayon, pare, patunay na talagang nakaka-recover ang liham natin na mumunan ng muli. Na wala na po ang mga kukulisap na yan. At siguro nadala na ni Glenda. Okay. At yung mga liham natin na naging apektado, tinaba, na napakaberde, malusong na ngayon. Balik na ulit sa pagkumunga, na wala na yung paninilaw ng puno, ng dahon. Para makikita natin nakarecover ang maraming kaniyugan natin dito. Siguro, Papi Aldo, peace and order, kamusta? Huli tayo nag-usap, mukhang okay naman. Ewan ko kayo. Dito naman sa amin, pagdating sa peace and order, siguro balita naman. Ang bayan ng Balete, talaga zero crime rate dito. Kung may magamat na yung mga petty crimes lang dito, maliliit. Ito na may tinututukan din ang ating kapulisan. At nang una ay aking nagpapasalamat sa masipag nating hippie, si Police Senior Inspector Alan Reyes, 10 ng kanyang buong kwerpo, na napapanatili talaga ang peace and order dito sa aming lugar. Kung meron man hindi naiiwasan, kaunting problema, nare-resolve na kagad natin ito. At dito naman sa amin ay kung meron hindi naiiwasan, yung mga kaunting problema sa kalye, nagdadaan naman niya sa atin at ating inaayos, hindi natin kinukonsinti yung mga gawain hindi makakabuti para sa ating pamayanan. May nakikita akong mga pinagagawa ngayon. Pagdating ko dito, dumaan ako pumunta yung kalsada natin, yung main road natin, pinagagawa. Project ninyo po ito? Project yan ng national government, DP. At yan ay ginagawa naman patungkol dito sa bayan ng Balete. National road yan At yan ay pinaluluan ang kalsada pa ito sa atin. Okay. Mayor pa rin sa 2016. Yes. At wala tayong kalaban dito. Yan nakakali natin ang pagyayabang dito. Hindi ba tayo sa nagsisinungan para sa pagyayabang ibang natin sa bayan. Siguro nakikita naman nilang nakakaranas tayo na ang ating pera ay nauubos dahil sa pagtulong. Hindi sa tayo ang ating pakisamay. Ika nga tayo mga Batanggini, maubos na niya maglayabang. At bagamat ang bayan ng Balete ay isang maliit na tayo alamanta na tayo hindi lehitimong taga rito, pero ang damdamin natin puso ay nasa damdaming Balatingan. At natin na makagalparing lari ang makatulong kung paano natin mapapaulan ng bayan, mapanatili ang peace and order, mapalakas natin ang turismo, mapalakas ang iba-inkanyo natin ang ating mga lokal na turista,
foreign tourist. Nadalawin naman nila ang bayan ng Balete. Nakita nila ang ibahan at saka ang kalinisan, ng kapaligiran, inaalagaan po natin ang ating kapaligiran dito Paring-Lari, at makikita mo naman ang lawak ng baybayin ng Balete ay isa. Ginagarantiya ko pinakamalinis sa lawa na tao. Nakaraan lamang mayroong mga balita tungkol sa pag-aalburuto ng Taal Volcano. Anong paghahandang ginagawa po natin tungkol po dito? At tayo po dito sa bayan ng Balete ay mahigpit nating pinaghahandaan ang kung sakasakali at hindi naman maiiwasan dahil ng kalamidad, isang disaster na pasadyang mangyayari dahil nasa atin po ang Bulkan Taal, ang aktibong bulkan. Kaya lagi po tayo na nag-undergo ng training sa ating mga kababayan, mga volunteers natin, na yung pagiging kahandaan pagdating ng disaster. Ayan. At yung kaalaman ay kinakailangan manatili na para alam nila anong dapat nilang unang steps nila para kung paano sila makakaiwas. So, anytime, na wag naman sana, anytime na sumabog, ay handa po ang bayan ng Balete. Handa po tayo, may mga rescue boat tayo dyan, at ang mga barangay natin na kababayan sa Barangay Kalawit, kung saan sa Taal Volcano, yan ay dumaan na po yan sa masusing pagtitrainings, at kasama natin dyan ang nasa sa ating Disaster Reduction Management Office. Okay. Sa tulong ng ating kapulisan at ang buong pamunuan ng local government unit. Okay. Diyan po tayo pare, handa tayo dito. Mayor, mensahe sa ating mga kababayan at mensahe na rin sa iyong ilalambingan, tungkol sa problema mo dyan sa Magapi, dyan sa tulay natin, ano problema ngayon? Tayo po'y naglalambing sa ating mahal na gobernadora. I-direct na natin sapagkat medyo matagal-tagal na, ilang buwan na nakaraan si Glenda, ay hindi pa nakikibo ang ating tulay na sana po ay maayos na ito at may paggawa na agad itong tulay ng Magapi Bridge. At ito'y kailangan talaga. Ito ang nag-uugnay at para sa kapakanan at kaunlaran ng bayan ng Balete, patungo sa mga karating bayan natin hanggang sa Maynila. Dito po kami nagdaraan ito shortcut na daan. At doon po tayo dumadaan sa Malban. Okay. At ang ating tanging lambing, siyempre sa ating mga kababayan, para sa kalaman po ng ating mga kababayan, mananatili po ang inyong banlingkod na inyong tagapaglingkod, public servant, at patuloy ko silang mamahalin at paglilingkuran. Tulad ng pagmamahal ko sa akin kahit sa isang may bahay. Ayan. Pero, isang tanong lang. Bumulong na ba sa'yo si Governor kung lalabanan niya? Wala pang wala pa. Wala pa. Nakita nga kami kahapon sa seminar ng ating sa K-12. Ay wala pa nga binabanggit. Alam mo naman itong gobernadora natin, dadaanin ka lamang ito sa tawa. Kapag nag-uungkat siya, pag ang plano niya sa 2016, nalalaman natin dahil kami naman magkapartido at magkasama kami yan at tunay na kasangga. Ayan. Okay, Mayor Joven Hidalgo sa Mayor Joven Hidalgo po. Thank you. Sa inyo lahat.